Hi, good morning. Our devotions and topic for today is from the book of Second Timothy chapter 4 verse 6 to 7. For I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. I have bought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. So ito pong verse na ito yung time na mamamatay na si Apostle Pablo at nasulat ni Timothy kasi ganun na lamang yung ganun niya parang tinitingnan si Apostle Pablo. So, sa Tagalog version sabi dito, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. So, dahil nung na-encounter ni Apostle Pablo yung buhay niya sa Diyos, na mula nung kilala niya ang Diyos sa buhay niya, nagkaroon siya ng yung journey niya, halos doon lang tumakbo, ginampanan niya yung pagiging apostle niya. Yung journey niya, wala siyang ibang iniisip kundi yung mapaglingkuran ng Panginoon at magkaroon ng makabuluhan. Naibigay niya yung the best na paglilingkod sa ating Lord. At nakita niya na yung buhay niya ay naging servant ng Lord, naging slave na sigurado siya sa sarili niya na ginawa niya yung best niya, pinagbuti niya yung pakikipaglaban niya, pinagbuti niya yung mga habang nabubuhay siya, yung natapos niya yung dapat niyang gawin, yung mission niya as a servant of the Lord, at pinanatili niya yung pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. So, naging produktibo yung buhay niya sa loob ng mahabang panahon na paglilingkod niya. Hindi siya nagsisi na yung buhay niya ginamit niya sa paglilingkod, sa pagiging servant, at nakontento siya. At yung mga panahon na inoffer niya yung sarili niya sa paglilingkod, inoffer niya yung sarili niya na sabi nga dito, I have fought the good fight. Parang I'm already being poured out like a drink of yung pinagbuti niya ng maayos, yung pinagbuti niya na lubusan yung mga ginawa niya habang nabubuhay siya, na nalampasan niya yung lahat ng mga pagsubok at naging productive siya sa pamamagitan ng yung faith niya sa Diyos nandoon, at tanging ang Diyos lang yung sinusunod niya, binigay niya yung best niya. So, sana lahat tayo ganun yung maramdaman, katulad ng naramdaman ni Apostle Pablo, na yung mga challenge sa buhay natin, mga pagsubok na ginagampanan natin, malampasan natin, at
Naisip natin na sana sa kaduluduluhan, wala kang ibang pinagsisilbihan or wala kang ibang tinitingnan, kundi yung masunod yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, na mapaglingkuran natin siya ng buong buhay natin, yung the best na binigay natin, yung parang sa katulad dun sa na pag nasa race, yung ibibigay natin yung best natin para manalo sa race na yon. At yun yung mga bagay na kaya siya kontento at nanatili siyang yung dapat tinitingnan natin na mananatili tayong tapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kasi alam natin na lahat ng mga ginagawa natin, kung iniisip natin na lingkod tayo ng Diyos, at hindi lang sa sinasabi natin na lingkod tayo, pero hindi natin ginagawa, hindi tayo nagpapagal, hindi tayo hindi natin binibigay yung best natin. At darating ang panahon na katulad ni Apostle Pablo, masabi natin sa sarili natin na mapunta tayo sa ating kamatayan, or kunin na ng Diyos ang, kumbaga maging tuldukan na ng Diyos yung buhay natin. Hindi natin alam kung kailan yon. Masabi natin na ibinigay natin yung best natin sa paglilingkod sa Diyos. At sigurado tayo na tanging siya lamang yung pinaglingkuran natin. Siya lamang yung faith natin sa Kanya lang. Sa haba ng panahon na inilagip natin dito, maramdaman natin, maranasan natin yung pagmamahal ng Diyos, na kahit sa pagkakataon may hirap na hirap ka na, yung pagod na pagod ka na, maranasan natin na ang Diyos hindi nagbabago at nananatiling andyan sa buhay natin, na nagmamahal sa atin, na hindi tayo pababayaan. Kaya kailangang maging loyal tayo, manatili tayo na yung pananampalataya natin at paglilingkod natin, yung pag-serve natin ay tanging sa Diyos lamang natin iniaalay. So, yun po yung gusto sabihin ni Apostle Pablo sa verse na ito, na ang tanging kontento siya sa ginawa niya sa buong buhay niya, na maging servant ng Lord, at binigay niya yung best niya sa pamamagitan ng nagawa niya yung dapat niyang gampanin sa habang nabubuhay siya.